Hello guys, naranasan nyo na ba to na ang isang depensa nagrereklamo, ang isang kupunan nagrereklamo, bakit ref kapag sa amin may foul kaagad? Pagdating sa kalaban namin walang foul. At lalong-lalo na ref, tingnan mo, very obvious. Siniko na yung player namin, yung kakampi namin, wala pa rin kayong tawag. Ha? Hindi lang po common foul, hindi lang ordinary foul, as in, pwede siya sa unsportsmanlike foul. Ref, hindi nyo tinawagan, tapos yung player namin, yung kakampi namin, tinawagan nyo. Oh my God! Ano na magiging reaction ng mga referee kapag ganyan ang senaryo? Meron obvious foul at unsportsmanlike foul pa. Hindi natawagan o hindi tinawagan. Tapos, yung depensa pa, yung kakampi pa, nung nasiko, ang tinawagan, after 5 seconds. Anong gagawin natin as a referee? Effective ba tayo as a referee pagdating dyan? Oh. Diba? Oh, tulad nito, si A1, nagde-dribble. At nandun naman si A2 away from the ball, nag-elbow, tinamaan si B2. Hindi tinawagan ng referee. As in, obvious, may foul. Hindi natawagan o nag-doubt o malamang na blind spot yung referee. Dahil mabilis ang pangyayari. After the 5 seconds, natawagan ng foul ngayon. Si B3. O, depensa. Ang natawagan na dapat natigil na bago matawagan ng foul si B3 o walang foul sana si B3 kung natawagan ng unsportsmanlike foul si A2 noong pagsiko niya kay B2. Diba? Kaso hindi yun nangyari eh. Hindi na nga natin natawagan yung pagsiko ni A2 kay B2 after 5 seconds. Ang tinawagan pa natin ng foul yung team B na si A3. Dahil na foul niya si A1. Yung nagde-dribble. So, wala, sunog yung laro. Eh, nandyan na yan eh. Judgment na referee yan, mabilis ang pangyayari. Hindi nakikita lahat ng mga play, scenarios, dahil mabilis ang pangyayari. Pero ang tanong, may solusyon ba tayo? Paano ba ang paliwanag? Ano ba ang batas basketball na nagsusuporta dyan? Kung kailangan natin yan bigyan ng tama na administer para hindi naman masabing bias tayo. Yan eh. Kung nasa Major League yan, Big League, madali kasi may IRS. But the problem, nasa grassroots level eh. Nasa grassroots level. Kaya, I encourage, sa grassroots level, magkaroon tayo ng accredited methods or technology na mayroon tayong gagamitin. Kasi, tulad niya ng sinabi ko, ang correctable error ngayon, maisingit ko lang, ang correctable error ngayon, in the first 38 minutes all the way, magkaroon ng error first quarter, i-correct sa third quarter, pwede yan ngayon. Ngayon, yan na yan. Yan na yung rules. So, balik tayo sa facts. Ano nang gagawin natin pagka ganun? Dapat ibigay kung ano ang sinasabi ng batas basketball. Kasi kung hindi yan in-emphasize sa sports clinic, dapat masunod ang rules na nandoon sa rulebook, na nasa FIBA rules. Nandoon yan sa interpretation or official basketball rules. So, kailangan natin ipatupad. Anyway, kung kailangan yung ihatol yung unsportsmanlike foul, basta may basihan, walang problema. Pero itong sinasabi ko, may basis po ito. Article F, that's 33, towards to that. Makikita nyo yan. Ang gagawin po natin dyan, mga kapwa arbitero, para hindi na maging bago sa atin at ito na panood nyo na ngayon at maging gabay, wag po natin itong kakalimutan. I-assume natin hindi penalty situation nung natawagan ng foul si B3. Yung depensa. Hindi penalty situation, right? Of course, nung natawagan si B3 ng foul, matitigil ang game clock. So, dead ball.
kailangan iatol yung pagtawag kay B3 ng foul. Walang problema. Subalit, nagrereklamo ang Team B, ang head coach, bakit hindi nyo po natawagan yung unsportsmanlike foul na dapat hatol kay A2 kasi pasok sa kriteriyo na 4 ng unsportsmanlike foul na dapat tinawagan si A2 dahil biktima si B2 after 5 seconds, ano tawagan nyo si B3 na na-foul niya si A1 habang nagde-dribble. Yan yung sasabihin ng coach. So talagang malulungkot tayo as a referee. So, okay, ito po ang dapat nating gawin if ever. Coach, Team B. So, ito po, obvious naman na may unsportsmanlike foul at ang hatol naming tatlo, nag-huddle kami, nag-meeting kami, unsportsmanlike foul, although nag-bleed, no? Pero ang hatol namin is unsportsmanlike foul. Ipipenalize po natin ang Team A na si A2. O, yun, gagawin natin yan. Right? So, sa madaling salita, natigil yung laro, team control ng Team A kasi nagde-dribble si A1 nung na-foul siya ni B3. O, yun yung tatandaan nyo na dyan. So, paano ang pag-administer, mga kapatid sa pananampalataya? Okay? Ito, kamo, coach, i-report natin, foul si B3, and then unsportsmanlike foul si A2. O, so, medyo matutuwa na ang head coach ng Team B. Kasi, kahit wala kayong tawag, hindi kayo pumito sa pagsikwat ni A2 kay B2, pwede po natin tawagan ng unsportsmanlike foul yun. In a split of 5 seconds. Diba? Na foul si B3. Nauna yung unsportsmanlike foul ni A2 against to B2. Hatulan pa rin po natin yun na unsportsmanlike foul si A2. Teacher Eben, paano ang pag-administer? Unahin ba yung ordinary foul or unsportsmanlike foul? In this case, in the order of occurred. Meaning, kung ano yung nauna, yun yung unang i-administer. Kung ano yung huli, panghuling i-administer. Does it make sense? Are you with me? That's good. So, sa madaling salita, unang ibibigay natin yung 2 free throw para sa kupunan ng Team A, para sa kupunan ng Team B, kasi si A2 yung na-anspo. Para sa kupunan ng Team B, sino magpe-free throw ng 2 free throw? Si B2, na biktima ni A2 sa pagsiko sa kanya. So, inuna natin yung UF. Yan. Mayroon bang rebounder or line-up sa pag-rebound sa unsportsmanlike foul? Of course, wala. Very clear. So, how about the plus ball position sa unsportsmanlike foul? May plus ball position bang makukuha ang kupunan ng Team B? In this case, wala. Why? Because after the unsportsmanlike foul that's supposed to be may tawag, nagkaroon ng ordinary foul or further action or subsequent, may kasunod na foul na nangyari kasi na kung saan si B3 natawagan ng ordinary foul. In this case, not penalty yung pag-foul ni B3. So, no line up sa 2 free throw para sa unsportsmanlike foul na gagawin ni Bito, bula pa rin po ng Team A. Kaya, walang free throw nung natawagan si Bito rin ng foul kasi hindi pa naman penalty, hindi pa penalty situation ng Team B. So, dun muna tayo. Bula pa rin ng Team A, kung saan natigil, doon ang throw-in. Siyempre, di ba? Yan. So, very basic yung scenario na iyan. Siyempre, may foul kung saan, natigil sa oras. O yan, in this case, no? Ituloy yung oras. Malamang dahil shot clock yan, reset nyo yung shot clock. Is it make sense? Okay. So, about naman sa what if penalty situation. Kapag penalty situation, yung Team B, unahin pa rin yung pag-free throw ni B2 ng 2 free throw para sa unsportsmanlike foul, no plus ball position. Wala pong plus ball position para sa kupunan ng Team B kasi may further action, may subsequent foul na nangyari na kung saan natawagan si B3. Dahil penalty situation, after the unsportsmanlike foul na pag-free throw ni B2, magpe-free throw po ngayon ang kupunan ng Team A na si A1. And then, to determine the direction of play, sa last free throw, magre-rebound sila ngayon.
So, yan po yan. Sa madaling salita, natutunan natin ngayon, yung mga ganitong senaryo na akala natin as a referee, maging coach and players, wala nang solusyon. Na kung saan, porket hindi natawagan ng unsportsmanlike foul si Eto, isa sa pawalang bahala na natin yung UF na yon. So, kailangan pa rin po. At sinasabi po yan sa official basketball rules interpretation na kailangan pa rin patawan ng unsportsmanlike foul ang koponan ng Team A na si Eto kahit walang tawag sa referee. Subalit, dahil walang tawag at may further action na kung saan may subsequent foul na natawagan si Betre, wala pong plus ball position yung unsportsmanlike foul na tawag against Eto. Maliwanag tayo dyan. Thank you.